of the nation. Laki ba naman, bigat nun eh. Semento ata yung karga nun eh. Nagkarambola ang 10 sasakyan na yan sa Rodriguez, Rizal. Ang mitya ng disgrasya, 10-wheeler na kargado ng semento na nawalan umano ng preno. Isang rider ang nasawi habang sugatan ng tricycle driver at 2 pasahero. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng truck na maharap sa asunto. Pinatay umano sa sakal at ninakawan pa ang isang babaeng senior citizen sa loob mismo ng kanyang bahay sa Iloilo City. Ang suspect, dati niyang empleyado. May report si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Pasado alas 8 ng umaga nitong linggo, kita sa CCTV ang edad 89 na babaeng yan na may pinapasok na lalaking nakahudi sa kanyang bahay sa Iloilo City. Bago mag alas 9 ng umaga, nakitang mag-isa nang lumabas ng bahay ang lalaki at may bitbit na gamit. Ang lalaki, pinatay na pala ang senior citizen. Nakuha na ng CCTV ang mismong pagpatay pero hindi na isinapubliko. Napanood ito ng anak ng biktima na nasa ibang bansa kaya tumawag siya sa pinsan na puntahan ang kanyang ina. May indikasyong sinakal ang biktima ayon sa pulisya. Grab sa liog, bilogin sipit sa liog, kaginyod-yod pakadto dito sa may kitchen nga way. Kay yung kitchen nga way nga na, dito ang kitchen, dito gatubang ang room sang tigulang. Nang mawala ng malay ang biktima, kinaladkad ito ng sospek papunta sa kwarto. Tinangay raw ng sospek ang mga relo, pera at alahas ng biktima. Pinaniniwalaang yan ang nakitang bitbit niya habang tumatakas. Tinutugis na ang sospek na kinilalang si Jerry Lima, tubong Capiz pero pansamantalang nananatili sa Leganes, Iloilo. Sabi ng pulisya, empleyado siya noon na biktima sa negosyo nitong construction pero sinisante kalaunan. Kalalabas lang daw ng sospek sa kulungan nitong Pebrero dahil sa kasong illegal gambling. Isa sa mga motibo gid ya nga mag-grab gid siya kay ti ang suspect nga daan nalulong na sa mga sugal. Noong araw na isinigawa ang krimen, posible umanong inakala ng biktima na may transaksyon sa kanyang sospek kaya pinapasok niya ito sa bahay. Galit at pagnanakaw ang tinitinang motibo sa pagpaslang sa biktima. Pinuntahan ng GMA Regional TV ang bahay ni Lima pero walang tao roon. Mula sa GMA Regional TV, Kim Salinas, GMA News. May namuuling tensyon sa Senado sa pag-walkout ng minority senators sa gitna ng sesyon ngayong araw. Tinututulan ng minority member Ping Lacson ng pag-amyenda sa Senate rules para makalahok sa sesyon ng isang senador via teleconferencing. Nirefer na raw kasi ang issue sa Committee on Rules kaya dapat doon ito talakayin. Pero sabi ng Senate Majority, kabilang na si Senate President Alan Peter Cayetano, pinapayagan sa rules na talakayin ng motion sa floor habang nagsesesyon. Sinigundahan ito ni Senator Rodante Marcoleta na nagmosyon ng amendment. Nang sabihin ni Cayetano na pagbotohan ng issue, hindi pumayag ang Senate Minority na mas kakaunti ang bilang. Nag-walkout sila maliban kay Minority Leader Tito Soto. Nag-adjourn ng session dahil sa kawalan ng quorum. So makikita nyo yung bagong technology at dahil sa ito'y dala na rin ang panahon, hindi namin ito nire-railroad. Kung mapaalala ninyo, May 11 pa, minotion ko na yun. This is a travesty of our rule. Hindi kami papayag sa mga Pinagpipilitan nila para makaboto yung mga yun na makukulong. Sino man yun, hindi naman tayo tanga dyan. Mali yung gagawin nilang pagboto eh. Hindi na tayo umabot sa pag-debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules. Teleconference, ginagawa na kung may pandemya. Walang pandemya ngayon. Walang national emergency. Walang force majeure. Sasampahan ng reklamong plunder ng Ombudsman sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na parehong idinadawit sa flood control scandal. Sabi ng Ombudsman, hindi ito panggigipit sa Senate Majority. May report si Joseph Moro. Mahigit 2 taon matapos ma-acquit sa kasong plunder kaugnay sa pork barrel scam, posible na namang maharap sa plunder si Senador Jinggoy Estrada. Ayon sa Ombudsman, posibleng sa Huwebes isampa sa Sandigan Bayan ang kaso laban kay Estrada na may kinalaman naman sa flood control scandal. Pirma na lamang ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang hinihintay. Yung hinog na, pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit 1 linggo na pinag-aaralan.
Isa sa mga pinagbasehan ng Ombudsman ang rekomendasyon ng National Prosecution Service ng Department of Justice na kasuhan si Estrada. Isa si Estrada sa mga itinurong kumikickback ng 30% umano sa mga proyekto kontra baha. Galing yan sa mga insider o kasabwat sa proyekto tulad din ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR District Engineer Gerardo Polencia at DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na mga state witness na ngayon. Kung maihahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso laban kay Senador Jenggoy Estrada sa Huwebes, susunod na ang proseso ng paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Well, if this is the price that I have to pay for standing on my principles and what I believe in, so be it. Completely ka para sa tingin. Your guess is as good as mine. Nang tanongin si Estrada kung tingin ba niya ay panggigipit ang isasampang kaso, No comment. Basta ang alam ko, ang sabi ng LBRMO, wala akong insertion. Katulad ng sinasabi nila, ng first Blue Ribbon Hearing Committee, or yung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion. Nagkataon na dito sa LBRMO, wala silang record na ako ay may insertion ganong halaga. sasampahan din ng kasong plunder si Senador Joel Villanueva na idinadawit din sa flood control scandal. Baka 2 linggo pa. Hilog na rin, ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng ng impormasyon at ng ebidensya. Pero in 2 weeks daw sabi ng Ombudsman. Parehong majority senator sina Estrada at Villanueva. Bukod sa kanila, 9 hanggang 10 senador pa ang iniimbestigahan ng Ombudsman kaugnay ng flood control issue pero hindi pinangalanan. Itinanggi naman ng Ombudsman na ginigipit nila ang mayorya ng Senado. Joseph Morong, GMA News. Pinaghahanap ang isang babae sa Bacolod City na nagpanggap na pickleball player para makapagnakaw. Hulikam naman ang lalaking tumangay ng kable sa Ayala Tunnel sa Makati. May spot report si Ian Cruz. Naglakad sa gilid ng Ayala Tunnel sa Makati ang lalaking ito gabi ng May 22. Maya-maya, hinila niya na ang mga nakalaylay na kable sa lagusan. Nang makuha ang kable, pinagpuputol niya ito. Ang di niya alam, kita siya sa CCTV ng MMDA. Naabutan siya ng Makati Police habang palabas sa tunnel. Isinailalim na siya sa inquest proceedings. Sa Bacolod City, bumaba sa hagdan ng isang court ang babaeng yan na naka-sportswear. May bitbit siyang pickleball paddle at backpack na mga nakaw pala. Pagmamayari pala ito ng senior citizen na sumali sa isang tournament. May lamang 15,000 pesos cash ang bag. Ayon sa organizer ng palaro, nagpanggap na player ang suspect. Nai-report na sa pulisya ang insidente para matugis ang suspect. Madaling araw ng May 11 ang makuna ng 2 lalaking ito na pinuntirya ang mga street lights sa Iloilo. Ayon sa pulisya, aabot sa higit 100 na ilaw ang ninakaw ng 2 sa 3 barangay. Matapos ang mahigit 2 linggo, nakilala ang mga kawatan na magkapatid pala. Na-recover sa bahay nila ang 24 na solar panels at 7 lithium batteries. Ayon sa kanilang kapatid, simula nang may ulat ang pagnanakaw, hindi na umuwi ang 2. Ambot nga ni away, manas laga pabatsag de. Pero wala sila di kaupuli na. Wala na gid. Sinampahanan ng reklamong theft ang magkapatid na patuloy pang tinutugis. Inaalam ang pagkakakilanlan ng isa pa nilang kasabwat. Ian Cruz, GMA News. Hinihingi ng Justice Department ang kooperasyon ng mga abogado ni Senator Bato de la Rosa para matukoy kung nasaan siya. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, iniling niya kay Attorney Jimmy Bondoc na ituro ang lokasyon ng senador para maisilbi ang arrest warrant ng International Criminal Court. Panawagan naman ni Vida kay De La Rosa, sumuko na. Sabi naman ni Bondoc, walang impormasyon ng buong legal team kung nasaan si De La Rosa. Ayaw rin daw nilang malaman kung nasaan siya para magampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin. Batay sa mga impormasyong hawak ng DOJ, nasa Pilipinas pa si De La Rosa. Inirekomenda na ng Firearms and Explosives Office ng PNP ang kanselasyon ng lisensya at registration ng mga baril ni De La Rosa na itinuturing ng armed and dangerous ng gobyerno. Naging bagyo na ang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility as of 8 p.m.
Huling namataan ng bagyo 1,330 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa PAGASA, kung makakapasok ito sa PAR sa Huwebes, tatawagin itong bagyong Doming. Posible rin itong lumakas at di inaalis ang posibilidad na maging typhoon pagdating ng weekend. Pero mababa naman ang tsansa nitong maglandfall ayon sa PAGASA. Sa ngayon, makaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao ang trough ng bagyo. May tsansa ding hatakin ito ang southwesterly wind flow na maaaring maging hudyat ng pagpasok ng habagat season. 26 na probinsya ang makararanas ngayon ng drought o tagtuyot, kabilang dyan ang Metro Manila. Sa datos ng PAGASA, 24 na probinsya sa Luzon ang apektado, dalawa naman sa Visayas at Antique at Guimaras. Nagkakaroon ng drought kapag may 60% na pagbaba sa average rainfall sa tatlong magkakasunod na buwan. Sa Dipakulaw, Aurora, unti-unti na ring nakakaapekto ng matinding init ang ilang pananim. May ilan raw na hindi na rin napapakinabangan. 24 oras na ang retrieval operation sa kubuong itinatayong gusali sa Angeles, Pampanga. Itinigil na ang rescue operations dahil wala na raw ma-detect na signs of life. Ayon sa mga otoridad, kailangan nang madaliin ang retrieval operations lalo't nangangamoy na ang lugar at delikado na rin daw sa kalusugan ng mga residente. Nag-inspeksyon na ang Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB para matiyak ang structural integrity ng gusali sa gitna ng recovery operations. Bukas sa katakdang pumunta doon si DILG Secretary John Vic Remulla para tignan ang criminal liability ng contractor at may-ari ng gusali. 4 ang kumpirmadong nasawi sa guho habang 16 ang nawawala. Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa inisyuhan ng precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan. Kasunod yan ang reklamang plunder na inihain sa ombudsman dahil sa pagtanggap umano ng nooy kongresistang si Marcoleta ng 75 million pesos mula kina Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Baluyot Viray. Sabi ng ombudsman, itinuturing silang flight risk. Sinusubukan naming makuha ang pahayag ng 4 pero nauna nang sinabi ni Marcoleta na sasagutin niya ang aligasyon sa tamang forum at ang reklamo raw ay isinampa para patahimikin siya. Itinanggi yan ng ombudsman. Dati namang sinabi ni Defensor na sa tingin niya pilit ang kaso. Sir, statement on the no-L? Your sister said that you wanted a no-election scenario. I wanted a no-election Allegedly, sir. Pangulong Bongbong Marcos na paismid ng tanungin sa aligasyon ng kapatid na si Senador Amy Marcos na may planong no election sa 2028. Gate ng palasyo, susundin ng Pangulo ang batas kabilang na ang pagsasagawa ng eleksyon sa 2028. Hinala ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, pinalutang ito ng senadora para matapunan daw ang ibang issue gaya ng paglaho ni Senador Bato de la Rosa, ang kaguluhan sa Senado at ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hinihingan pa namin ng tugon si Senadora Marcos. Joseph Morong, GMA News. Kalahati sa mga party list representative ang bahagi ng political dynasty batay sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Sa 64 na party list representative ng 20th Congress, 32 o 50% ang bahagi ng political dynasty. Isa sa bawat 4 na party list representative ay may kamag-anak na mambabatas din. Sa pagsusuri ng PCIJ sa resulta ng eleksyon 2025, karamihan sa mga nanalong party list representatives na galing sa political dynasty ay ipinanalo lang ng kanilang mga political bailiwicks sa bansa. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, hindi ito ipinagbabawal ng batas. Sa Kamara, lusot na sa ikalawang pagbasa ang kanilang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. BTS, Artist of the Year at Best Male K-pop Artist sa 52nd American Music Awards. Ang comeback song nilang Swim, Song of the Summer. Ito ang unang award na nakuha ng Bangtan Boys matapos ang kanilang military enlistment. Kaya grateful sila, lalo na sa Army. Thank you. It's an honor to have this precious award. Cat's Eye! Ang global girl group na Cat's Eye, wagi namang New Artist of the Year, Breakthrough Pop Artist Award at Best Music Video para sa kanta nilang Gnarly.
Proud Pinay ang isa nilang member na si Sofia na nagtagalog pa nang tanggapin ang award. Maraming salamat! Song of the Year, Best Pop Song at Best Vocal Performance, ang golden ng K-pop Demon Hunters. Best Soundtrack din ang animated film. Si SZA ang Best Female R&B Artist. Si Bruno Mars ang nakakuha ng Best Male R&B Artist Award, Best R&B Song at Best R&B Album para sa kanyang Rest It All album. Ang house tour ni Sabrina Carpenter, Waging Album of the Year, Best Female Pop Artist at Best Pop Album. Best Male Pop Artist winner ang Everything Hallelujah ni Justin Bieber. Reunited naman sa AMA stage ang grupong Black Eyed Peas na nanalo ng Best Throwback Song para sa kanilang 2010 hit na Rock That Body. Mapo ang Pilipino! Aubrey Carampel, GMA News. Kauna-unahang degree holder at licensed professional teacher sa kanilang angkan ang isang bagong board passer sa Pangasinan. Ang pa-congratulations ng kanyang pamilya, literal na isiniksik sa isang tarpaulin. Sa tarp kasi ng lead passer na si Hazel Dalanda, imbis na mukha lang niya ang nakabandera, isinama na ang buong pamilya. Ani Hazel, congrats din sa kanila. Ang kanya raw tagumpay nakamit dahil sa team effort. Sa review pa lang, laking tulong na ng simpleng pangangamusta at suporta ng pamilya para magkaroon ng lakas ng loob at tiwala sa sarili. Mas excited pa nga raw ang kanyang pamilya sa paglabas ng resulta ng exam. Kaya nang makapasa, all-in-one na rin sa tarpaulin. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.